Sasabay ng DPWH, MMDA at Department of Transportation ng EDSA Rehabilitation sa exodus ng mga tao palabas ng Metro Manila ngayong Kapaskuhan. Inanunsyo ng mga ahensya na magsisimula nga yung first phase ng EDSA Rehabilitation sa December 24 na tatagal hanggang January 5. Ganito yung mangyayari dyan, December 24 ng 11 p.m. Magsisimula na yung reblocking o pagpapalit ng mga basag na bahagi ng EDSA mula Rojas hanggang Orense. 24 oras na yan na tuloy-tuloy na gawaan ng mga sira sa north at southbound lane ng EDSA. Lane by lane ang gagawing pagkumpuni pero hindi na raw kailangang isara ang malaking bahagi ng EDSA hanggang January 5 ng alas 4 ng madaling araw. Sa January 5 naman ay gabi na lamang yung magiging trabaho. Ang magiging abala na lamang sa publiko ay yung mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Pagtuntong ng alas 4 ng umaga, tigil muna ang trabaho para buksan ang mga kinukumpining bahagi sa publiko simula naman alas 5 ng umaga. Yung sistema na ganyan ay hanggang May 31 na. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, wala nang babaguhin sa number coding scheme. Wala na rin yung pagdadivert ng flow ng traffic sa EDSA sa Skyway at hindi na kailangan maglibre ng toll sa Skyway. Sa nakita nating mapa ng EDSA, ang pinakamaraming dapat kumpunihin ay dun sa bahagi ng Rojas hanggang Taft. Kaya asahan na doon yung magiging maraming aktibidad. Narito naman ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon at MMDA Chairman Romando Artes. Kasi nga minimal ang gagamit sa EDSA, kaya magte-take advantage tayo, nabubuhos na tayo, lalo na yung malalaking trabaho sa reblocking. Ang 5 a.m., yun ang usapan namin ni Sec Ben, si Sec Banoy, by 5 a.m., passable yung karsada. Na-demobilize na lahat ng heavy equipment, malinis yung lugar, madadaanan ng maayos ng ating mga kababayan. So very minimal disruption ito. So, both sa commuters at sa motorists. Sa Department of Transportation ay hindi yan tatanggalin. Ang mangyayari na lamang ay ililipat pansamantala yung bus lane or yung carousel kung halimbawa kukumpinahin na yung lane na yon. Joseph, kapag ililipat ng lane yung EDSA busway dahil gagawin yung mismong busway, magiging dedicated lane pa rin ba sa mga bus yung temporary lane nila o mixed use na yon kasama yung iba pang mga sasakyan? Yes. Iaangat lang sila. So kasi pag nakita naman natin, Rafi, yung halimbawa, yung i-fix, parang siguro, kung halimbawa ang kailangang i-fix ay isang dipa, iaangat lang dun sa bahagi na yon. So, kumbaga kakain ng konti doon sa regular na traffic. So hindi siya magiging ganun kaabala. So kumbaga may konti lang diversion, aangat ng konti, babalik doon sa lane, sa dedicated lane niya, yung EDSA bus carousel, Rafi. Meron naman silang hinahanda na rerouting scheme kung sakaling nabanggit mo may isang lugar dyan na medyo marami yung sunod-sunod na kukumpunin, baka mag-traffic. Meron bang hinahandang traffic rerouting scheme? Ilalabas yan ng MMDA kasabay yung mga areas na kukumpunihin halimbawa sa certain dates para nga naman alam ng publiko yung kailangan na lang iwasan kung halimbawa magdadrive sila sa bahaging yan. So, ang kailangan lang mag-alala ay yung sa may Rojas at Taft. So, yung area na yon yung medyo problematic.